Nang marinig nila ang mga pangalan na yun, napatayo silang dalawa. Ano? Sabay na wika nilang dalawa. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Maya-maya lang, mula sa likod ni na Ignatius at Nuria, may lumitaw na isang nilalang, kahalintulad yon ng dalawa. Ang kinaibahan lang ay mas makinis ang kutis noon at may magandang itsura. Itay? Salita naman ni Luna at Arian. Ngumiti ito sa dalawang dalaga bago nagsalita ng, tama kayo sa mga narinig nyo, Iyo. Gusto nilang makuha ang dugo ng mga anak ko, na kalahating engkanto at kalahating tao. Yun ang kailangan nila upang muling makalabas patungo dito sa inyong mundo. Si Balingit at Baltog ay marami ng inatasang engkanto at mga aswang na siyang maaaring kumuha kay Luna at Arian at dalhin patungo sa ikalawang mundo. Kahit alinman sa mga aswang o engkanto ang makakakuha sa kanila. Madali lang nilang maipapasok si Luna at Arian sa ikalawang daigdig dahil sa tangan nila ang dugo ko bilang engkanto. Kaya kung maaari lang mga iyo, ingatan nyo sila. Ramdam ko mula sa inyo ang kapangyarihan ng dalisay na hiyas ng 5 elemento ng kalikasan. Kumpara kay Balingit at Baltog na nagtataglay ng hiyas ng purong kasamaan. Hindi ito isang pakiusap, kundi isang kahilingan mga iyo. Ako na si Lumuruna Artasyan Ezekiel ay humihiling sa inyo na pagbigyan nyo ako sa aking kahilingan. Salita ng ama ni Luna at Arian na si Ezekiel, na binanggit ang buo nitong pangalan bilang respeto kay Bagwis at Dakila. Habang nakaluhod na ito sa harapan nila, mga ilang minutong di nakatugon si Bagwis at Dakila. Medyo nabigla sila. Napatingin sila noon kay Luna at Arian na may pag-aalala at pangamba sa kanilang mga mata. Muli nilang ibinaling kay Ezekiel ang mata nila noon, kasabay ng pagtingin naman nila kay Ignatius at Nuria. Hindi nyo na ho kailangan pang lumuhod sa aming harapan, Ginoong Ezekiel. Tumayo ho kayo. Kami dapat ang magbigay galang sa inyo. Tsaka ang protektahan ang aming mga minamahal ay malugod naming gagawin. Kapalit man ang aming buhay. Seryosong wika naman ni Dakila. Nang masabi nila yon, napalingon sila ni Bagwis kay Luna at Arian ng, tama ba narinig namin? Mahal nyo kami? Bagwis, Dakila? Salita ni Luna na nakatingin sa lupa habang namumula ang muka. Oo nga, totoo ba yon, Bagwis? Salita naman ni Arian na may kaparehas na reaksyon ni Luna. Ha? Wala naman akong sinasabing gano'n . Gulat at namumulang wika ni Dakila. Oo nga. Tama si Dakila. Sang-ayong wika naman ni Bagwis. Ngunit, kasasabi mo lang . Aminin nyo na. Huli na kayo. Tatanggi pa kayo. Singit na wika naman ni Nuria, sabay tawa pa. Ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Tugon ni Dakila. Tighim ni Ezekiel. Mga iho, ipagkakatiwala ko ang kaligtasan ng mga anak ko sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala. Bilang ama nila, tutulungan ko kayo. Salita nito kasabay ng paglaho niya, kasabay ni na Ignatius na at Nuria. Ilang segundo lang ang lumipas. Bumukas ang pintuan ng tahanan na Luna at Arian. Salita ng dalawang dalaga. Ha? Ate ina? Ano ba talaga? Salita ni Bagwis. Kapatid nila ako mga iho. Tinatawag lang nila akong ina. Kasi kamukha ko si ina, na nanay naming 3. Sagot nito kasunod ng ngiti. Bueno. Kung ano man ang pinag-uusapan nyo, pwede bang bukas nyo na lang ituloy? Malalim na kasi ang gabi. Pasensya na ha.
Luna, Arian, matulog muna kayo. May bukas pa naman. Nandyan lang naman sina Bagwis at Dakila sa kabilang kubo ha. Dagdag pa ni Ginang Mercedes. Sige ina. Tugon naman ng dalawang dalaga. Sige o, Ginang Mercedes. Ginang Mercedes, magandang gabi ho sa inyo. Uwi ka naman ni Dakila at Bagwis bago sila umalis. Nang nasa kubo na nila si Bagwis at Dakila. Tol, dinadagang dibdib ko Ang lakas ng tibok ng puso ko. Salita ni Dakila. Ako nga rin Ikaw kasi dire-diretso ka kasing magsalita. Walang preno-preno. Nahuli tuloy tayo. Pero mas mabuti na yon. Kaysa naman huli na ang lahat bago natin itong masabi sa kanila. Tugon naman ni Bagwis. Anong huli na ang lahat? Tanong naman ni Dakila. Baka makahanap sila ng iba di ba? Ganon. Tugon ni Bagwis. Oo nga no. Ibig sabihin tol, napaganda pa yung pagkakasabi ko. Biruin mo, nasabi ko yun sa harap pa mismo ng ama nilang Engkanto. Uwi ka ni Dakila. Nagulat din nga ako sa'yo Sagot naman ni Bagwis. Makaraan ang ilang gabi nilang pananatili doon sa baryo ng iniibig nilang mga dalaga, wala namang kakaibang nangyayari. Maliban lang sa laging pagpapakita ni Ezekiel na ama ni na Arian at Luna. Ngunit isang gabi, kagagaling lang nila noon sa tahanan ni na Luna. At habang nasa loob sila, lumitaw ang magkapatid na Engkanto. Bagwis, Dakila, nagpadala ng minsahero ang mga bitlig at nais niya kayong makausap na dalawa. Salita ni Nuria. Pagkarinig nila sa sinabi ni Nuria, agad silang lumabas ng kanilang kubo at tinungo ang kinaroroonan ng ipinadalang minsahero ng mga bitlig. At nang naroon na sila. Anong balita kaibigan? Bakit nagpadala sila ng minsahero dito? Tanong ni Bagwis. Narito kami para humingi ng tulong sa inyo, Bagwis at Dakila. Nalagasan kami ng iilan ng salakayan namin ng lungga ng mga ganad. Uwi ka ng bitlig. Ha? Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Dakila. May mga gabunang biglang nagsidatingan. Napas lang na namin ang iilan sa mga ganad. Ngunit nang may dumating na mga gabunan, naging tagilid kami sa laban. Napas lang nila ang iilan sa amin bago kami makalayo sa lungga nila. Salita ng bitlig. Mga gabunan? Tanong ni Bagwis. Oo, Bagwis, mga gabunan. At malalakas sila kumpara sa ibang gabunang aming pinaslang. Wika ng minsaherong bitlig. Pero kailangan naming... Wika ni Bagwis na di niya naituloy nang magsalita si Ignatius ng tumungo na kayo sa inyong baryo at tulungan sila. Kami na ni Nuria ang bahalang magbantay dito sa baryo. Babalitaan na lang namin kayo kung may kakaiba bang mangyayari dito. Bilisan nyo na lang. Tandaan nyo, limitado lang ang oras nyo. Pag natalo nyo na sila, bumalik kaagad kayo dito. Wika ni Ignatius. Sige, ganito na lang, Dakila. Dumito ka muna. Ako na lang munang bahalang tumungo sa ating baryo para tulungan ng mga bitlig na gapiin ng mga ganad. Ignatius, magkasama tayong tutungo doon. Si Dakila at Nuria na lang munang maiiwan dito para makasigurado tayo. Mahirap na. Baka masalisihan tayo ng mga kalaban. Sigurado ka ba, Tol? Tanong ni Dakila. Oo, Tol. Delikado kung pareho tayong aalis dito. Lalo na ngayon, alam na natin ang sitwasyon na Luna at Arian. May mga banta sa buhay nila. Kaya kailangan nating maging sigurado sa lahat ng oras. Huwag kang magalala. Mabilis lang to. Babalik din ako kagad, ha? Sige, Tol. Kung yan ang sa tingin mong maganda nating gawin. Mag-iingat ka, Tol. Huwag kang magpapabaya sa depensa, ha? Salita ni Dakila sabay yakap kay Bagwis. Sige, Tol. Alis na kami. Paalam ni Bagwis. Sa pag-alis ni Bagwis kasama ang bitlig,
Hinawakan siya nito sa kanyang balikat at inilipad papaitaas upang sa ganon ay madali nilang marating ang baryo. Ilang minuto nga lang ang lumipas. Mabilis silang nakarating sa lungga ng mga bitlig. Lumapag sila noon sa harapan ng kuweba kung saan nasaan ang butas papasok sa loob. Nang pumasok sila sa loob, nagulat si Bagwis nang kanyang nakitang, Masdan mo ang ginawa sa amin ng mga gabunang yon. Nakatakas man kami sa kanila. Marami naman ang napinsala sa amin. Bukod pa doon, di namin malaman kung mga gabunan lang ba ang aming nakalaban at mga ganad. Yung ibang namatay kasi sa amin ay naglaho sa karimlan nang di namin alam kung sino o ano ang kumuha sa kanila. Nang ilibot ni Bagwis ang kanyang paningin at nang tignan niya ang bawat isa sa mga bitlig, napansin niya ang punit-punit na balat ng iba sa mga ito. Ang iba doon ay halos labas na ang buto sa katawan. Yung iba nga ay kita na ang bungo sa muka na wala ng mata. Ang ipinagtataka niya lang noon, papaano pang nabubuhay ang mga yon, gayong malulubha ang pinsala ng mga ito. Marahil ay nagtataka ka, Bagwis, kung bakit buhay pa sila. Hanggat may laman at balat na nakakonekta sa aming mga buto, mananatili kaming buhay. Ang tanging makakapatay lang sa amin ay ang nakakasunog na orasyon ng kanan at malalakas na atake na siyang maghihiwalay sa aming mga buto sa katawan. Sa makatuwid, isang buto lang ang mawala sa amin, maaari na kaming mamatay. Di kami kagaya ng mga ordinaryong manananggal na ang kalahating katawan ang tanging kahinaan. Kaming mga bitlig ay kayang mabuhay basta't di kami masisikatan ng araw kapag nasa estado kami ng pagiging aswang. Yung iba bang parte namin ay walang problema. Masunog man yun o hindi, ay mananatili kaming umiiral kahit kalahati na lang ang aming katawan. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Base sa mga sinabi mo, ayos lang sila. Kahit ganyan ang kalagayan nila, hindi ba? Uwi ka ni Bagwis. Oo, tama ka, sagot ng bitlig. At habang nag-uusap sila, may lumapit sa kanilang isang lalaki na may kasamang 2 binata. Yun yung mga nakaalitan nila nung una nilang nakainkwentro ang mga bitlig. At yun na rin yung pinaka-leader ng mga ito. Antingero, ang naumpisa na digmaan ay kailangang tapusin. Alam kong di papayag ang mga nakalaban namin na di gumante hanggat walang nauubos sa mga kalaban o sa aming angkan. Ngayong gabi, muli kaming aatake. Naghahanda na lang kami para sa pagsapit ng oras ng pagpapalit anyo namin. Nasa tamang kondisyon na ang mga kakayahan namin dahil ngayong gabi, patay kung patay. Ubusan ng lahi ngayong gabi. Kaya naman kami humingi ng tulong sa inyo dahil nga sa mga gabunan na di namin kayang tapatan at mga nilalang na nagtatago sa dilim. May kutob akong mga diklum ang mga yon. Mahirap silang kalaban. Nga pala, nasan ang iyong kasama? Bakit nag-iisa ka? Nasan si Dakila? Uwi ka ng pinuno ng mga bitlig. Di ko na siya isinama. May mahalaga din kasi siyang dapat gampanan na may kinalaman at kaugnayan sa 2 taong aming hinahanap para hadlangan sa kanilang mga plano. Bueno, mga ilang oras pa bang hihintayin natin bago tayo sumalakay sa lungga ng mga ganad na yon, Manong? Sagot at tanong ni Bagwis. Pagsapit ng 10 ng gabing ito, yun na ang oras para sumalakay tayo, sagot ng bitlig. Konting oras na lang palang hihintayin natin. Ganito, mauuna kayong tumungo doon. Papasabayin ko sa inyo ang ibon naming tagapagmasid dito sa baryo upang makita ko ang paligid mula sa itaas. At kapag nakita ko ang bawat lokasyon ng kalaban, tsaka ako papasok sa labanan. Paghahayag ng plano agad ni Bagwis. Sige, ikaw ang bahala. Walang problema, tugon ng bitlig.
Sa ilang oras ng kanilang paghihintay ng tamang oras ng pag-atake, binabasa nun ni Bagwis ang mga libreta ng 7 liwanag gamit ang kanyang isipan lamang. Di niya kasi pwedeng banggitin ang mga yun gamit ang kanyang bibig, dahil kahit bulong ang kanyang gawin, malaki ang magiging epekto nun sa mga bitlig. Nang buklatin niya ang kasunod ng kanyang binabasang pahina, naging interesado siya sa nakita niya. Kung para saan ang nakasaad dong orasyon. Orasyon sa talim ng espada ng isang anghel ang nakasulat doon. Kaya naman natuon doon ang kanyang atensyon. Ngunit di niya namalayan ang takbo ng oras. "Bagwis, ngayon na! Maganda ka na! Sasalakay na tayo!" Salita ng pinuno ng mga bitlig. Kaya naman isinara na niya ang libreta ng 7 liwanag na nakatupi ang pahina ng orasyon na kanyang nais kabisahin. Nang mag-umpisa nang nagsiatungal ang mga bitlig dahil sa paghahati ng katawan nito para magpalit anyo, mabilis siya nung lumabas sa kuweba dahil di niya mapigilang mandiri sa kanyang mga nakikita. Sumandal siya noon sa bungad ng kuweba. Maya-maya pa, isa-isa nang nagsilabasan doon ang mga bitlig. Nakaagarang pumailan lang sa himpapawid. Sunod-sunod ang mga yun ng paglabas sa kuweba habang nagsisihuni ng kakaiba. "Ignatius, nakahanda ka na ba?" tanong ni Bagwis kay Ignatius. "Kahit anong oras, Bagwis, handa ako. Sa'yo ko dapat itanong ang bagay na yan," tugon ni Ignatius. "Tayo na," uwi ka ni Bagwis sabay takbo. "Oo," maiksing sagot naman ni Ignatius. Habang tumatakbo siya noon, sumipol siya ng malakas upang tawagin naman ang ibon na nagmamasid mula sa himpapawid para sa kanya. Maya-maya pa, nakita na niya sa kanyang unahan ang ibon. Kahit na napakadilim ng paligid noon, nakikita niya kung anuman ang nakikita rin ng ibon. Hanggang sa lumipad na yun papaitaas sa himpapawid. At doon niya nakita ng malawakan ang buong paligid. Mabilis niya yung pinasunod sa mga bitlig. At makaraan lang ang ilang minuto nilang pagtakbo, nakarating na siya malapit sa sementeryo. Mula sa mata ng ibon, nakita niyang nagsilabasan sa mga nicho ang mga bitlig. Habang naglilibot naman ang iba at humuhuni na waring tinatawag ang atensyon ng kanilang mga kalaban. Sumandal noon si Bagwis sa isang puno kasabay ng kanyang pagpikit gamit ang kanyang diwa. Inutusan niya ang ibon ng marahang lumipad papaikot sa paligid. Maging ang sarili nga niya noon ay nakikita niya mula sa mata ng ibon na nasa himpapawid. Maya-maya pa, napakunot ang kanyang noo habang nakapikit. Nang matanaw niya mula sa mata ng ibon sa himpapawid ang marahang paglapit ng mga ganad sa mga bitlig. Kita naman niyang naramdaman yun ng mga bitlig, kaya nagsihanda ang mga yun para sa pag-uumpisa ng digmaan. Ngunit mas kumunot ang kanyang noo habang nakapikit nang makakita din siya ng mga malaasong nilalang na nakahapon sa bawat sanga ng puno. Di niya sigurado kung ilan ang bilang ng mga yun. Ngunit mas kumunot ulit ang kanyang noo nang makakita siya ng maiitim na figura sa dilim na di mawari ang itsura. Kasabay noon ang kanyang pagmulat nang may maramdaman siyang papalapit sa kinaroroonan na niya. Pagmulat niya noon, nakaaninag siya ng isang anino sa kanyang harapan. Di siya gumagalaw noon, ngunit di rin gumagalaw ang aninong yon.
Subalit mabilis niyang binunot ang kanyang tabak nang biglang magmulat ang mapupulang mga mata mula sa anino na kanyang nakikita. Umangil ito sa kanya, kaya naman nakita niya rin ang matatalas nitong mga pangil. "Bagwis, isang diklong miyang nasa harapan mo. Mag-iingat ka. Di siya nag-iisa. May mga kasama pa siya at nararamdaman kong nasa paligid lamang sila." Salita ni Ignacio sa isipan niya, kaya naman ang ginawa ni Bagwis, tinawag niya ang apoy sa pamamagitan ng kanyang tabak. Nang magliyabang tabak, nagkaroon ng konting liwanag sa paligid. Umatras noon ang nilalang mula sa kanya at nagtago sa dilim. At sa likuran noon ay nakita ni Bagwis ang mga mapupulang mga mata na lumilitaw mula sa karimlan. Pero bago pa man makapagtago ang diklom, nakita niya ang tunay na itsura nito. Ayon kay Bagwis, mukha yung pusa, ngunit malaki ang bunganga na may matatalas na pangil. Napakaitim din ng mga malakawad niyang balahibo at balat na halos di magpapanlayo sa kulay ng dilim. Alright, yon mga kabagis ko. Nabitin tayo. Alam na di sa susunod, Bagwis at Dakila. Landi naman ng dalawang to. So, mag-shoutout na tayo mga kabagis ko. Shoutout po kay Romel Liberato. Shoutout din po kay Jessa TV. Shoutout din po kay Gerald Tihada at saka sa mga katrabaho niya daw. Shoutout po sa CSS Garment sa Valenzuela. Ayun, shoutout po sa inyong lahat dyan. Shoutout po kay JV ng Kuwait. Shoutout din po kay Kabagis, nagpapa-shoutout ka pero di mo na ilagay ata yung pangalan mo. Kaya sasabihin ko na lang to, 3AAR. Tsaka sa mga anak mo na pinapa-shoutout mo, si Andre Roma, si Andrea at saka si Rain Audrey. Yon, shoutout sa inyo. Shoutout din po kay Danica De La Torre. Shoutout din po kay Doris De Leon. Shoutout po kay Azeli Gumban. Shoutout sa iyo Jepot. Shoutout sa iyo Arminton Marlon. Shoutout kay Maria Teresa Ana from Mayha Odjongan Romblon. Shoutout din po kay Rinaldo Masyon from Ormoc City, Leyte. Shoutout po kay Domingo Agliam Jr. Shoutout din po kay Lilia Punsalan. Shoutout po kay Tasan Hurem. At shoutout kay Robilin de la Cruz. At shoutout din sa iyo, Kidong Mendoza. Alright, yun muna mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.